Good morning mga mahal kong kagala. Sunday na po ngayon dito. Blessed Sunday morning everyone. Ayan, kung makikita nyo po mga kagala, ang ganda po ng panahon ngayon kasi po, ayan, si Haring Araw ay sumikat. Ayan, ngayon po ay may pupuntahan kami na mahalaga rin na dapat namin matapos para eventually magagamit po natin na panghanap buhay. At as I promise, ayan, meron na naman po nagtanong sa atin via messenger. Kabatch ko siya ng elementary sa Magsaysay Castillejo, Zambales, si Sis Elsie Asensio. As I promise sa kanya, sasabihin ko yung mga nagastos natin nung nagpunta tayo, nag-apply dito as student pathway or international student. And dyan tayo sa waiting shed na yan, mag-aabang ng ating sasakyan. As usual mga kagala kong mahal, ayan, ganito pa rin ang maaabutan natin dito sa kalsada. Pero maganda naman yung bungad ng panahon. Medyo masaya kasi hindi na siya lamig or malamlam yung klima. So medyo parang nakakabuhay naman ngayon yung energy na binibigay ng Haring Araw. Kasi nga dahil malamig ngayon, tapos may konting init ng araw, so parang masaya yung pakiramdam ngayon. Hindi kagaya pagka all na makikita mo dito sa paligid, madilim, makulimlim, malamlam, so parang nakakadamay siya ng kalungkutan. Pero ngayon, tinan nyo, kahit malamig, maraming yelo, pero masarap yung makikita mo may araw. Parang yung araw is yung pag-asa. Ayan, pag-asa ng buhay. Ayan mga kagala, at dahil hindi po tumitigil yung express bus doon sa bus stop, ay lalakarin natin doon tayo pupunta. Ayan. Anyway, maganda naman maglakad mga kagala. Naka-earphone kasi ako kaya medyo malakas yung aking boses ngayon kasi baka hindi nyo ako marinig dito sa sasabihin ko. Maganda naman maglakad ngayon kasi tama, exercise yun. Sobrang kapag yung naranasan nyo na po ba yung sumisikip yung mga binti nyo, parang hirap kumilos. Kulang kasi tayo sa stretch. Ayan. Kaya kailangan ginagalaw natin yung katawan natin. Di ba nga sabi is 100% kasama exercise doon, yung diet. Ayan. So, yung water percentage. Ayan. So, kailangan natin mag-stretch para hindi kalawangin yung mga kalamnan natin. Mabilis at masigla tayo gumalaw. So, eto nga kagala, gumawa ko ng listahan para ma-explain ko sa inyo mabuti yung nasabihin ko sa inyo para as in documented. Hindi ko na talaga nakalimutan yung mga sasabihin ko ngayon sa inyo kasi sinulat ko na para detalyado. So, start na tayo mga kagala ha. So, etong topic natin ngayon, yung i-share ko sa inyo mga mahal kong kagala, ay yung total na roughly magagastos nyo pag kayo ay nandito or nag-apply kayo as student pathway. Okay, student pathway tayo. Pero ulitin ko, maraming pathway ang pwede nyong i-research para makapunta rin po kayo rito sa Canada. Yung iba magastos, yung iba hindi. Ayan, so isa lang tong video na
na gagawin ko na to na documentation na pagpipilian ninyo. At the end of the day, kayo pa rin po ang magde-decide kung ano yung mas mapapabuti po kayo. Tawid muna tayo kagala kasi baka tayo ay mapano. Ayan, habang para safe naman tayo na nagbablog. Ayan, nandito kami ngayon sa bus station. Ayan, kung saan yung bus stop. Dito kami sa 939. Ayan, nakikita nyo sa likod ko, 939. Ayan, yung express bus. Ayan, syempre kasama ko yung mabait kong asawa na supportive. Ayan, ang aking lakay. Ayan, mga kagala. So, dahil nasa safe area na tayo, eto na. Okay, so, syempre, unang-munang ginawa namin, kagala, is ginather muna namin lahat ng documents na kailangan nating i-submit sa Canada Immigration Office. So, documentation muna tayo. So, unang kinuha namin is NBI. Ayan. Then, high school credential, yung Form 137 natin, with good moral. College credential, tulad ng transcript of record. Ayan. And good moral din. Ayan. Ayan. Patayin muna natin kasi dyan yung bus. Patayin mo, mahal. Dyan na yung bus eh. Yung mga bus sa kagala. 939 Athens Express, eastbound towards Annex Station. Ayan, mga kagala. Bukod doon sa college credential or TOR, kailangan nyo rin kung iayos yung insurance niyo, kung anong klaseng insurance ang kinuha sa Pilipinas. Then, yung mga title ng lupa ninyo. Then, yung isa sa mga asset is yung like house and lot ninyo. Ayan. Then, yung business ninyo, yung mga legal documents like yung mga permit, lahat yon na mayor's permit, BIR, mayor's permit, ayan, lahat kasama yon. Then, yung previous job history ninyo and yung mga certificate na yon, dapat original yung papasa ninyo, ayan. Then, kapag naman kasama ninyo yung anak ninyo, tulad namin, kasama namin yung anak kong bunso, ayan, yung credential niya, like yung Form 137 niya, kailangan kasama nyo yun. And yung good moral niya. Tapos, isama nyo na rin kagala yung mga vaccination records ng anak ninyo. Kasama yon. At roughly, ang nagastos namin dito sa documentation na nabanggit ko ay 5,000 pesos. Sara mo, mahal. Paki-close. Paki-close. Ayan, kagala. Kasama ko ang aking lakay. Malayo ang tinitingin. Dito tayo sa bus, mga kagala. Ayan, mga kagala. Ayan. Kabababa lang kasi natin ng bus kasi maingay po doon. Hindi nyo po maiintindihan yung nakasulat dito sa notes ko. Ayan. So, ang next naman natin is yung medical. Ayan. Pag na-i-lodge na yung application ninyo, kailangan nyo pong gawin na yung medical para po medyo matagal din po kasi yung sa result ng medical. Ayan. So, pwede po ninyong pagpilian na mag-medical sa Baguio or Makati. Pwede nyo ring i-research po kung saan yung mga medyo may konting discount sa pag-medical. Ayan. So, kung ano yung prepared ninyo. Pero dun sa
amin po, napili namin sa Baguio mag-medical kasi andun din kasi yung anak ko nung time na yon, kaya po para mayroon na rin pong kasamang pagbisita sa anak kong college na nag-aaral doon. Ayan, so yung blood works, x-ray, ang ginastos po namin doon is 9,000 pesos each. Tapos yung sa tattoo, ayan, kasi may body tattoo po ako sa katawan. Bali, 3,000 po yung additional doon. And yung travel expenses, like, syempre, yung sasakyan namin, naggas kami, ayan. So, roughly, ang nagastos namin, 9,000 each, i-multiply nyo na lang po, plus 3,000 sa tattoo, and 5,000 sa travel expenses. Then, nung na-approve na po yung application namin, ang sunod na ginawa po na namin is yung immigration documentation na po. So, yung documents po na ginawa namin is yung proof of funds. Ayan. Yung proof of funds po is yung bank account ninyo, yung statement of account ninyo. Magre-request po kayo sa bank at titignan po doon yung cash flow in and out. Ayan. Bank statement certificate lang yung i-request niyo. And i-ready nyo rin po mga kagala. For example, dahil 3 po kami na nagpunta dito sa Canada, dapat at least may 1M po each bank certificate. So, 3 po kami. So, 3 million. Ayan. Then, sa immigration documents naman po mga kagala. So, i-ready nyo po doon yung SOP ninyo. So, yung primary applicants niya, yung SOP niya, yung statement of purpose niya. So, bakit mag-aaral ka sa Canada? Kailangan mong ma-prove or kailangan mong ilagay lahat dun sa statement of purpose mo, yung intent mo kung bakit ka pa mag-aaral doon sa school na yon, ano yung makikita mong maganda doon sa school na yon, bakit ka doon nag-aral, at ano yung magigain mo doon sa school na yon para pagbalik mo sa Pilipinas. So, ganun yung ilalagay mo sa statement of purpose mo mga kagala. Ayan. Importante po mga kagala, sa SOP nyo po, doon po nakasalalay yung approval ninyo. Kailangan nyo po doon i-depend ninyo. Bakit kailangan nyo pumunta at mag-aral dito sa Canada? So, kung kinakailangan pong ipaproofread ninyo yung yung SOP ninyo, gawin nyo po yung best na makakatulong sa approval po ng inyong inyong application. Ayan mga kagala, bukod doon sa statement of purpose, kailangan din ng gumawa kayo ng intent letter sa spouse nyo kung bakit siya sasama sa inyo. Ganun din po yung anak ninyo. Intent letter din po yung dependent ninyo. Ayan mga kagala. Tapos, yung international school enrollment naman mga kagala, depende sa program ninyo na kukunin. Sample ko sa akin, esthetician program, nasa $8,000 plus plus 500 yung kit ko every sem. Tapos, roughly 35,000 2 years program po yung aking sa international school enrollment. Then, yung living expenses ninyo po mga kagala,
Oh, syempre hindi lang kayo yung mag-aaral dito, 'di ba? Syempre magbabayad tayo ng bahay, nasa $1,200 po. Yung foods natin nasa 500 a month. Yung transpo 300 a month, yung mobile bill 105 a month. Credit card nasa 500. Groceries, essential, yung mga panglaba, yung mga panghugas ng plato, nasa 100 a month. Then yung insurance, tatlo kami, nasa $300. So, roughly $3,000 a month. Ayan, mga kagala. Sana nakatulong yun, kagala. Ito yung mga gastos ko sa pag-apply dito ng student pathway dito sa Canada. So, sa mga gusto po mag-aral, ayan, planuhin mabuti. I-check nyo rin kung pasado ba yun sa immigration officer score. Ayan, may scoring kasi dito. And also kung kakayanin ba ninyo mentally, physically, emotionally, dapat lahat ready po ang inyong Canada Dream para hindi po kayo ma-culture shock, para hindi po kayo magsisisi, para hindi po kayo manghihinayang dahil mahabang panahon yung gugugulin nyo papunta rito at yung pera na magagastos po ninyo ay hindi biro. So pag-aralan nyo mabuti kung ano ba, kung worth it ba ang pagpunta nyo rito or kailangan magnegosyo na lang kayo sa Pilipinas kung kaya nyo po. Ayan, hindi lang po dahil once ang magiging decision nyo or rason ninyo or reason ninyo na pumunta kayo dito. Kailangan may maganda po talaga kayong purpose bakit kayo pumunta rito. At syempre long term po ito, kaya pag-isipan nyo po mabuti mga kagala ko. Ayan, salamat po, bye bye.